naglipa na online ng mga bogus na resort booking sa Batangas. Pati nga ang isang vice mayor nagoyo din. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez, exclusive. Mga hampas ng alon sa dagat at maputing buhangin. Ito ang dream vacation ng marami na inaalok ngayon online. Ang problema, baka bogus o peking account na pala ang katransaksyon mo. Gaya ng nakausap ng Vice Mayor ng Dolores Quezon nitong nakaraang buwan. Nag-book daw siya sa isang resort sa Laia, San Juan, Batangas para sana makapagbakasyon silang pamilya matapos ang eleksyon. Madali raw siyang napaniwala lalo't kumpleto sa videos at pictures sa pinapakita. Plus, naka 50% discount pa raw ang mga room. Maganda yung offer. So they're offering na for 10,000 free kasama niya accommodation, the facilities, and the meals. So sabi ko, enticing. And the way they communicate with me through Messenger is professional talaga. Sa kabuuan, nagbayad siya ng 20,000 pesos for 2 nights. Pero kaduda-duda na raw ang mga sumunod na eksena. Sabi nila, confirm na raw yung aking payment. Now, they are requiring naman the 7,500 deposit fee na refundable upon check-out. Kaya doon ako nagkaroon ng doubt. So sabi ko parang may mali na eh. Sabi ko the deposit fee is always collected during check-in na yan, sa reception table na yan. Tinawagan niya ang contact number ng resort na nahanap online at nakumpirmang nabudol nga siya ng 20,000. Yun nga lang, hindi lang pala si Vice Mayor ang nabiktima ng mga kawatan. Mula raw nitong Abril hanggang ngayong Hunyo, halos lahat ng mga resort sa Laia, Batangas ang ginagaya na ng mga scammer. Kahit panahon na natag-ulan, ito raw mas ginagamit ng mga scammer na paraan ng panloloko para mas makahikayat ng mga may biktima. Kesyo may malaking promo o discount sila pinatutupad sa ganitong season. Reklamo ng mga resort owner, sa kanila minsan nagagalit ang mga nabibiktima dahil sa maling nakatransaksyon. Lahat ng nasa page namin, kukopya nila lahat yon. I-upload nila. Minsan mas marami pang laman yung kanila dahil pati yung sa YouTube minsan na ilalagay nila eh. Nai-report na ito sa pulisya. Ang problema, hindi tinutuluyan ng mga biktima ang reklamo. Kaya paalala ng mga otoridad, mas maging mapanuri sa mga katransaksyon online. I-check daw yung dami ng mga followers at reviews, pati na yung creation date ng mga FB page. Kung bagong gawa lang yan, malamang na nambubudol ang kausap. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.